Hello po sa inyong lahat. So sa video natin today, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga benefits na maaaring makuha ng isang E9 visa pagkatapos po niyang magpalit ng E7 visa. So marami sa mga kababayan nating EPS workers sa South Korea yung nagpapalit ng visa into E7 kasi sa taon na to na medyo madali na pong mag-apply for E7. So ang lagi po nilang tinatanong, paano na yung mga benefits nila. So, yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. So, dun sa mga nakakaalam, ang mga EPS worker po natin, meron po yan silang Gungmin-Yonggum, yung lump sum refund o yung pension nila. Pag umuwi po ang isang EPS worker, so, makukuha po nila yung Gungmin nila. Tapos, yung Chulguk Mangibohom, yan po yung Samsung Twejicum ng worker. Yung Twejicum niya sa Samsung. Pagkatapos, yung return cost insurance, yan po yung 400,000 won sa Samsung. So, yan po yung tatlong nakukuha ng EPS worker kapag mag-exit na po siya ng Pilipinas. Kaya lang, paano kung magpalit po ng E7 yung worker? Paano na itong mga benefits na to? So, kapag ang EPS worker, nagpalit na po siya, naging E7 na po siya, dito sa tatlo po na ito, ang makukuha lang po niya is ito pong 400,000. So, kapag hawak na po niya yung ARC po niya as E7, ito lang po talagang 400,000 yung makukuha niya. Yung Gungmin po, since nagtatrabaho pa siya sa South Korea, hindi po niya yan makukuha. Ma'am, paano kung wari E7 ako, tapos magbakasyon ako sa Pilipinas para makuha ko yung Gungmin ko? Hindi po pwede dahil currently, nagtatrabaho ka pa rin sa South Korea, hindi mo po makukuha itong Gungmin. Pagkatapos, ito pong Samsung Twejicum, by law, hindi mo po yan makukuha dahil continuous ka pa rin nagtatrabaho sa company. So, yung Samsung po, ibabalik po ni Samsung yung Twejicum mo sa company. So, ibig sabihin, halimbawa, dito sa Chulguk Mangibohom, meron kang 8 million won. Yung 8 million won na po na yan, na kay Samsung, ibabalik po niya yan sa company. So, itong si company, meron kang 8 million na Twejicum dyan. So, hindi mo po yan makukuha as long as continuous ka pa rin nagtatrabaho. Kailan mo po yan makukuha? So, halimbawa po, si worker, nag-start po siya ng 2021. Halimbawa na lang ha, EPS po siya. Tapos, wag na lang 20. Halimbawa, 2023. EPS po siya ng 2023. Tapos, pagdating ng 2025, naging E7 po siya. Pinalitan yung visa niya na E7. So, from 2023 hanggang 2025, meron siyang Twejicum sa Samsung ng halimbawa 8 million. Yung 8 million po na yan, ibabalik ng Samsung sa company. Pagkatapos, yung Twejicum mo, tapos halimbawa, nagtrabaho ka po doon, natapos mo yung ayaw mo nang mag-E7, gusto mo na lang umuwi ng Pilipinas, hanggang 2027 ka nagtrabaho as E7. So, yung Twejicum mo, dire-diretso pa po yan. Simula dito hanggang dito, dire-diretso po yung Twejicum ninyo. So, from here up to here, halimbawa, tapos ka na ng 2027, kukumputin po yung Twejicum mo from 2023 to 2027. Pagkatapos, yung magiging total po niyan, yun po yung makukuha ninyo sa company. Halimbawa na lang. Halimbawa po to estimated. Nag-start ka ng 2023, tapos natapos ka ng 2027. Halimbawa, kinumpute natin yung Twejicum mo. Ang lumabas sa Twejicum mo is 10 million. Itong buong 10 million na yan, kukunin nyo po yan sa company. Sa company nyo po kukunin yung Twejicum. Kapag kasi EPS worker ka, halimbawa 10 million yung Twejicum mo, yung 8 million kukunin mo sa Samsung, tapos yung 2 million kukunin mo sa company, which is yung tinatawag nilang Chaek Twejicum. Pero kapag E7 ka na po, wala na po kayong tinatawag na Chaek Twejicum. Wala na po yan pag E7 ka na. Simula sa 2023 hanggang 2027, kukomputin po yung Twejicum ninyo, 100%. Lahat ng Twejicum mo, kukunin mo po yan sa company. So, halimbawa, nag-resign ka na sa company,
ang total ng tuition mo is 10 million. So, bago ka umuwi ng Pilipinas, kailangan kunin mo muna tong amount na to dito sa company mo. Kapag hindi mo po yan nakuha, pag uwi mo ng Pilipinas, mahihirapan ka na pong kunin po yan. Kaya lang, question ma'am, paano po kung hindi po ibigay ng employer ko yung 10 million? Yun po yung malaking problema dahil ito po, kailangan nyo po yung kunin sa company. Yun po yung difference. Kapag E9 ka po kasi, meron kang Chulguk Mangiboho, meron kang Samsung Insurance. Hindi po masyadong mabigat sa company kung kukunin mo yung tuition mo. Kasi may nakarimit na dito yung part ng tuition mo. So, kukunin mo yung iba sa Samsung, kukunin mo yung iba sa company. Kaya lang pag sa E7 kasi wala na yung Samsung, lahat na 100% kukunin mo na sa employer. Paano kung walang pambayad yung employer? Yun po yung magiging problema ninyo. So, yun po yung nakikita kong disadvantage. Kasi kapag in-apply mo po yan sa government, meron silang tinatawag na Soet Chedanggom, hindi mo po makukuha lahat yan. So, sa mga E7 visa po natin, yun po yung information na kailangan ninyong malaman na kapag natapos na po yung E7 ninyo, lahat ng tuition ninyo kukunin nyo yan sa company. So, kung ibigay ng employer o hindi ko na po yan masasagot. Kung hindi nila ibigay, pwede nyo po silang ireklamo sa labor. Pagkatapos, yung gungmin naman. Yung gungmin nyo po, dahil E7 ka na, continuous pa rin po yan hanggang sa matapos yung E7 mo. So, wala kang kailangan i-worried sa gungmin dahil continuous lang po yan. Makukuha mo po yan pag umuwi ka na ng Pilipinas. So, sana clear po yan sa atin. So, sana nakatulong sa inyo yung video na ito. Annyeong!